Hiniling ng serbisyo ang pagkuha ng karagdagang air surveillance radar system upang masakop ang mas maraming lugar sa Pilipinas. Alam mga utol para i-check natin ang mga legitimacy nitong mga armas na ito na mula sa bansang Japan. Pumunta tayo sa The Japan News mga utol. Japan News na galing yan to provide defense equipment to Philippines. Patrol boats, radars, drones have deterrence against China in mind. Okay, basahin lang natin ng konti. Prime Minister Fumio Kishida is expected to confirm the provision of defense-related equipment to the Philippines during a summit with President Ferdinand Marcos Jr. on Friday in Manila. Government sources said the government plans to provide with small patrol vessels, radar, and drones under Japan new official security assistance framework. Okay? So, napakalinaw niya mga utol. Mahaba yan, pero syempre, dulot pa rin ito ng pagdepensa natin dahil sa ginagawa sa atin ng China. So, malinaw po yan mga utol na nag-provide talaga ang bansang Japan. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga, at mga bagong tuklas. Alamin natin. Alam naman natin lahat mga utol na isa ang bansang Japan sa pinaka-closest ally ng Pilipinas. Okay? So hindi na nakapagtaka kung tutulungan nila tayo sa mga bagay-bagay o mga problemang kinaharap ng ating bansa. Kagaya ng issue sa West Philippine Sea. Alam naman natin na todo ang suporta ng bansang Japan. At saka pati sila meron din problema naman talaga sa bansang China pagdating sa usapin ng pangaagaw ng teritoryo. Pero ano nga ba itong grabe mga armas ng Pilipinas na galing sa Japan? Alam naman natin na Japan pagdating sa teknolohiya. Okay? Ito'y mula kay Echo. Paki-subscribe siya mga utol. Paki-like na rin yung video. Napaka-importante po niyan. Huwag niyo pong kakalimutang i-like yung video. Game na! Ating alamin at suriin kung ano nga ba ang mga armas ng Pilipinas na galing sa Japan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-updated ka sa mga susunod na video. Japan ang isa sa pinakamalakas na bansa na nagsusuplay ng armas sa Pilipinas. Ang ugnayan ng Pilipinas at Hapon ay tumagal mula ika-17 siglo hanggang sa kasalukuyang panahon. Muling pinagtibay ng mga lider ng Japan at Pilipinas ang relasyon ng dalawang bansa. Noon pa may matibay na ugnayan ng Pilipinas at Japan pagdating sa people relations, labor ties at cultural exchange. Kumbensido ang mga bagong pinuno ng Pilipinas at Japan sa Japanese friendship nito sa ilalim ng mga bagong namumuno. Maging ang mga bagong armas ng Japan ay pinahihintulutan ng Pilipinas na bumili sa kanila. Nice one. Sapagkat noon pa man ay ang relasyon ng dalawang bansang ito ay maganda na. Isa na nga din siguro sa dahilan dahil ang Japan ay sumakop sa Pilipinas. Kung usapang quality, isa ang Pilipinas sa panatiko ng gawang Japan. Tama. Alam din natin ang limitasyon ng mga Hapon sa paggawa ng mga armas dahil sa kanilang konstitusyon. Sa video na ito, ating tatalakayin ang mga armas ng Pilipinas na galing sa Japan. Bago tayo dumako dyan, sa mga armas na yon, mga utol, kaya yung mga weapon manufacturers, okay, kumbaga yung mga yon, yung mga gumagawa ng mga kagamitang pandigma, hindi naman talaga basta-basta nagbebenta ng kanilang mga gawang pandigma kung hindi nila kumbaga kaalyado o kaalyansa ang isang bansang bibili nito. Dahil siyempre ang kinakatakot ng mga yan yung magaya yung teknolohiya, kagaya doon sa United States, 'di ba? Na napabalitang ginaya ng China yung kanilang design ng kanilang mga Raptor. Okay? So sa Russia rin ginaya rin yung kanilang jet fighter ng China. Yun ang kinukundina ng Russia sa China. Anyway, yun yung mga iniiwasan nila kagaya ng mga paggawa nung ganun. Kasi napakahabang proseso o panahon ang ginugugol at napakalaking perang ginugugol sa research and development pa lang ng isang, kunyari ng itong tangke na to na advance.
napakalaki po nung ginugugol na pera at panahon para makompleto ang disenyo nito, 'di ba? At saka yung AI. So kung gagayahin lamang nga, talagang mahihirapan na, bakit ko pag binenta ko sa inyo, gagayahin nyo lang naman. Kaya dapat kaalyado talaga yung bumibili. Okay? So yung bansang Japan, alam naman natin, pagdating sa teknolohiya ay napakatibay ng mga gawa niyan. Okay? Kumbaga kalidad. Okay, tuloy na muna natin mga utol. Number 5, Isuzu F-Series. Ang Isuzu F-Series ay isang serye ng light to heavy duty commercial trucks na ginagawa ng Isuzu Motors. Ang F-Series na binubuo ng iba't ibang uri ng tanks na naglalayong magbigay ng mga solusyon sa transportasyon at pangnegosyo para sa iba't ibang aplikasyon. Ang mga sasakyang bahagi ng Isuzu F-Series ay may iba't ibang mga kapasidad at configuration, kabilang ang mga light duty truck, medium duty truck at heavy duty trucks. Ang mga ito ay maaaring gamitin para sa mga layunin tulad ng pangangalakal, paghahatid ng mga kargamento, konstruksyon, transportasyon ng tao at iba pa. Ang Isuzu F-Series ay kilala para sa kanyang matibay na disenyo, maaasahang pagganap at mababang gastos sa pagpapatakbo. Ito ay isang popular sa pagpipilian para sa mga negosyante at operator ng sasakyan dahil sa kanyang kakayahang magdala ng mabigat na kargamento, pagiging maaasahan at pangmatagalang tibay. Kaya naman ito ay tinangkilik ng Pilipinas dahil ito ay gawang Japan. Napakarami bumabiyahe sa atin. Number 4, BRP Melchora Aquino MRRV 9702. Ito ang pangalawa sa barko sa kanyang uri na patrol vessels ng Philippine Coast Guard. Ang serbisyo nito ay talaga nga namang kabilib-bilib dahil ito ay multi-role vessel. Nanggaling ang barko na ito sa Japan na dinisenyo ng Mitsubishi Shipbuilding Corporation. Dumating ito sa Pilipinas noong May 22, 2022. Mayroon itong haba na 96.6 meters. At ang bilis nito ay maabot ng 24 knots. Kaya nitong magsakay hanggang 67 na katao. Ang presyo nito ay pumalo ng 14.55 billion yen. Grabe. Para sa 2 unit nito, ang BRP Melchora Aquino AO215 ay isang barkong pandagat ng Philippine Navy. Ang barko ay bahagi ng Tarlac class na barko na pandagat na may mga multay na baybayin na kakayahan. Teka lang mga utol, no? Ang alam ko marami pa tayong order sa South Korea at sa Japan. Okay? So etong mga white ship na to, etong kaya puti, hindi ito pandigma. Patrol vessel ito. Pag tinawag na gray ship, mga utol, yun yung mga pandigma. Okay? So pag kulay gray na yung mga ship na lumalabas, yun na yung pandigma, yun yung US Navy, Philippine Navy natin. So marami order tayo sa Hyundai sa Korea, kung hindi ako nagkakamali, at mayroon pa rin tayong order sa Mitsubishi sa Japan ng mga bagong barko. Okay, napaparating na di umano. Bahagi pa rin yun ng AFP Modernization Program. Okay, tuloy na muna natin. Barko na pandagat na may mga multay na baybayin na kakayahan at malalaking pasaherong puwang. Ito ay isang mga pinakabagong mandaragat na flotilla ng Philippine Navy. Ang pangalang BRP Melchora Aquino ay nagmula sa isang mga kilalang bayani ng Pilipinas. Si Melchora Aquino na kilala rin bilang Tandang Sora. Siya ay isang kilalang revolusyonaryo at isa sa mga lider ng Katipunan noong panahon ng himagsikang Pilipino laban sa mga Kastila. Number 3, JTPS P14ME. Ang TPS P14ME ay isang mobile type na long-range na air surveillance radar na nag-aalok na tumpak na pag-detect at pagsubaybay sa maraming aerial target. Batay sa napakatagumpay na JTPS P14 na pinatatakbo ng Japan Ground Self-Defense Force, ang system ay napatunayang maaasahan sa malawak na hanay ng mga operating environment at kondisyon
upang higit na mapabuti ang mga kakayahan ng bansa na tuklasin ang aircraft at aerial domain at situational awareness ng Philippine Air Force or PAF. Hiniling ng serbisyo ang pagkuha ng karagdagang air surveillance radar system upang masakop ang mas maraming lugar sa Pilipinas. Alam mga utol para i-check natin ang mga legitimacy nitong mga armas na ito na mula sa bansang Japan. Pumunta tayo sa Japan News mga utol. Japan News na galing yan to provide defense equipment to Philippines patrol boats, radars, drones, have deterrence against China and mind. Okay, basahin lang natin ng konti. Prime Minister Fumio Kishida is expected to confirm the provision of defense-related equipment to the Philippines during a summit with President Ferdinand Marcos Jr. on Friday in Manila. Government sources said the government plans to provide with small patrol vessels, radar, and drones under Japan new official security assistance framework. Okay? So, napakalinaw niya mga utol. Mahaba yan, pero syempre, dulot pa rin ito ng pagdepensa natin dahil sa ginagawa sa atin ng China. So, malinaw po yan mga utol na nag-provide talaga ang bansang Japan ng mga necessary equipments at kung ano-ano yon hindi naman in-specify kung ano-ano. Basta yun yung mga gamit. Okay, baka may mga missile pa. Pero alam ko, dumating na yung BrahMos na in-order o yung missile na in-order natin galing sa India. At maganda rin yun. Okay, tuloy na muna natin. Pinayagan ito ng Philippine Air Force na simula ng Air Surveillance Radar Phase 2 Acquisition Project. Nasakop sa ilalim ng Priority Project ng Horizon 2 Phase ng Revised Armed Forces of the Philippine Modernization Program. Kaya ang Pilipinas ay tinangkilik ang ganitong klaseng armas ng Japan dahil sa taglay nitong kabilib-bilib na katangian na makakatulong sa proteksyon at seguridad ng ating bansa. Ganda tsura pa lang Number 2, JFPS-3ME. Ganap na binuo at ginawa in-house ng Mitsubishi Electric, ang FPS-3ME ay isang long-range na 3D AESA or Active Electronically Scan Array air surveillance radar system na may kakayahang magkasabay sa pagtuklas at pagsubaybay ng maaaring aerial target. Ang system ay bago at pinahusay na bersyon ng JPFS-3 na ginagamit ng Japan Air Defense Force sa loob ng higit na 30 na taon. Kinumpirma ng Acquisition Technology ng Logistic Agency or ATLA ng Japan ang isang ulat na ang unang instasyon ng radar ay gumagamit ng Japanese-made JFPS-3ME Air Surveillance and Air Defense Radar System na kumpleto at naibigay sa Philippine Air Force. Ang bagong pasilidad radar na matatagpuan sa Wallace Air Station sa San Fernando, La Union Province, na gumagamit ng Cold War era US-made air surveillance radar dati. Ito ay Active Electronic Scan Array radar na ginawa at inihatid ng Mitsubishi Electric, kung saan ang Philippine Air Force ay nakakuha ng tatlong tulad na radar, pati na rin ang isang JTPS P14ME Mobile Air Surveillance Radar. Number 1, Beechcraft P-34. Nice one. Parang tortora, no? Ang Beechcraft P-34 ay isang light single-engine turboprop trainer aircraft na ginawa ng Beechcraft. Ito ay naging isang mahalagang bahagi ng training fleet para sa militar at sibil na paggamit mula nung ito ay unang ipinakilala noong 1953. Ang T-34 ay kilala para sa kanyang kakayahan at pagtuturo ng mga piloto sa mga konsepto ng basic and instrumental flight at pati na rin sa advanced flying skills. Ang T-34 ay kilala rin sa pagiging isang matatag na aircraft na may magandang flight characteristics. Maraming mga bansa at organisasyon ang gumagamit nito para sa kanilang mga training program,
Ang T-34 ay may magandang reputasyon bilang isang reliable and versatile na aircraft na ginagawang isang mahusay sa pagpipilian para sa pagbabalak ng pagsanay sa paglipad. Nice Kaya one. naman ang Pilipinas ay tinangkilik ang ganitong armas na merong ang Japan upang dumagdag sa seguridad at proteksyon ng ating bansa. Pero anyway, mga utol, hindi lamang yan ang mga armas na manggagaling sa bansang Japan. Yan ang one things for sure. Anyway, etong aircraft na to, naaalala ko yung Expendable na movie, no? Yung may shark, yung may drawing na shark. Anyway, parang ito yung mga tora-tora nung araw, no? Nung World War II, napapanood ko lang sa pelikula. O ayun, yan lamang mga utol. Maraming salamat sa iyo, Eko. Paki-comment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat. Alam ko na marami pang paparating na mas advanced na weaponry. Siyempre, hindi natin kaya kasi yung sobrang lalaking klase ng mga missile. Pero kasama sa parte ng AFP Modernization Program na umorder tayo na mas mga bago o makabagong mga asset para sa ating sandatahang lakas. Maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production, ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe, God bless at saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat.